Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang National Neurology Week, isang linggong nakalaan para iparating sa publiko ang kahalagahan po ng kalusugan ng ating utak at nervous system. At upang ipaliwanag sa atin kung ano ang layunin ng National Neurology Week, pati na rin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa kondisyon na maaaring makaapekto sa ating utak. Makakapanayan po natin ang neurologist na sina Dr. Jonah Carabal Handumon at Dr. Celeste Peña. Gandang umaga po sa inyo, Doc. At welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Good morning. Good morning. Alright, unahin po natin. Good morning po. Thank you for joining us online. Alright, unahin naman po natin sa Dr. Celeste. Doc, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag po kung ano po ang kahalagahan ng pagdiriwang po ng National Neurology Week at ano po ang pangunahing layunin po nito, Doc? Yes, thank you, Ms. Dayan. So, ang National Neurology Week po was initially declared in 2007 by former President Gloria Macapagal-Arroyo. So, it was Proclamation 1408. And it was amended noong October 2009 with Proclamation number 1921. And dinideklara nito na ang pangalawang linggo ng November ng bawat taon ay tinaguri ang National Neurology Week. Ang layunin po namin is maipahatid po sa publiko sa pamamagitan ng mga lay forum at lectures ang kaalaman ukol sa mga sakit or kondisyon ng utak at nervous system na karaniwang ginagamot po ng mga neurologists. So mahalagang ipagpaalam sa mga kababayan natin na ang mga neurologists na miyembro ng Philippine Neurological Association ay ang mga doktor na gumagamot sa mga sakit ng utak at nervous system. So madami po kami mga lecture na ginagawa sa buong bansa sa lahat ng regions ng Pilipinas. Like last year po, ang target audience namin ay yung mga barangay health workers. And this year naman po, ang focus po namin is yung mga empleyado sa mga iba't ibang kumpanya. So our theme for this year is brain health in the workplace. Okay, kay Dr. John naman, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga sakit o kondisyon sa utak at sa ating nervous system na karaniwang kinakaharap ng mga kababayan po natin? Okay, good morning again. So sa ang pinaka-common pa din ay stroke or atake sa utak. Sinusundan yan ng epilepsy at mga developmental disorders sa mga bata. Pero sa ating mga empleyado o manggagawa, ang pinaka-common din na dinadaing nila ay headache at mga sakit sa katawan like low back pain at saka insomnia, yung hindi makatulog. Siguro dahil sa stress na rin sa trabaho. Kaya nitong ating Neurology Week, which this occurs this week, November 3 to 10, yung mga topics na ililecture namin or na-lecture na namin sa buong bansa ay stroke, epilepsy, headache at saka mga common back pains or low back pain at saka insomnia. Yun yung ating mga topics na ililecture this week sa ating mga manggagawa. Okay. Dr. John, ano po yung mga pinakakaraniwang sintomas na dapat po ibantayan ng mga tao upang malaman kung sila po ay mayroong problema po sa kanilang utak o sa nervous system, Doc? Okay. Hi, Ms. Dayan. Dahil nga stroke ang pinaka-common talagang sakit sa utak or nervous system, meron kaming tawag dito, Be Fast na para malaman agad ng mga tao na nagkakaroon na pala or impending na pala ang stroke nila. So, B for balance, kung nawawala ng balanse. E for eye problem, kung naduduling o nanlalabo ang paningin. F for facial asymmetry, kung yung mukha tumabingi. A for arm weakness o nawawalan ng malay or lakas yung isang kamay. S for speech, kung nagsaslurred ang speech or nahihirapang magsalita. At saka time from onset, which is 4.5 hours or 4.5 hours. So yan ang pinaka-common na gusto naming iparating sa mga tao na kapag naramdaman nila yan, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital para magamot kasi pwede na pong gamutin. So sa iba namang mga sakit, headache. Ang headache,
pwede po siyang commonly migraine, tension, headache from stress. Pero meron din po tayong mga headache na malala. Kagaya po ng pumutok na aneurysm. Delikado po yon, pwede pong ikamatay yon. So, kapag may mga red flags kami sa headache, kapag sobrang sakit talaga ang ulo na parang pinakamasakit na sa buong buhay na nararamdaman ng isang tao, kasama ang pagsusuka, nawawala ng malay, no? Ayun, isang red flag yun na kailangan dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Kapag ang sakit ng ulo may kasamang lagnat, or dahil may recent na head trauma, isa din po yan sa mga red flag na kailangang madala sila agad sa ospital, pinakamalapit na ospital. Ayan na nga, minsan kasi sinasawalang bahala, akala pangkaraniwan na sakit ng ulo, no? Pero ito, Doktora Celeste, ano po ba yung mga makabagong pamamaraan o technology sa larangan ng neurology na makakatulong upang mas mapabuti po yung kalusugan natin, partikular na sa utak? Sa ngayon po, no, aside from sa general neurology at saka sa child neurology, madami na po kasing subspecialty ang neurology. So madami po kami mga batang mga nag-aral pa, no, they took further studies para maging expert doon sa mga subspecialties namin gaya po ng epilepsy, ng dementia, movement disorders, stroke. So, yung mga subspecialists na to, may mga access sila sa mga makabagong teknolohiya para ma-diagnose agad at magamot yung mga sakit na ito. Isa sa mga example nito, yung mga may Parkinson's disease, meron na po kasi kami mga operasyon ngayon na tinatawag na deep brain stimulation. Naglalagay sila ng DBS para makapalakad uli ng maayos yung mga patient na affected ng Parkinson's disease. Tapos yung mga pasyente pong may simptomas ng stroke, marami na po tayong mga ospital na may MRI machine po, no, na kayang makita kung nagkakaroon na ng pagbabara ng ugat bago pa man halata ang simptomas ng stroke gaya ng pagiging bulol o paralisado ang pasyente. So early intervention, early diagnosis is helpful po for preventing further progression of the disease. Okay. Panghuli na lamang po to you, Dr. Celeste and Dr. Jonah, ngayong National Neurology Week. Ano po yung mensahe na nais po ninyong iparating sa ating publiko? Patungkol na rin po sa pag-iwas at paggamot ng mga neurological condition. Dr. Celeste. Yes, so nais po namin ipagpaalam sa publiko na maaari pong maagapan o magamot ang madaming sakit ng utak at nervous system. Siyempre po ay importante ang alam ninyo ang mga simptomas ng mga sakit na ito. Ito po ang tunay na layunin ng Philippine Neurological Association na maipahatid sa publiko ang mahalagang impormasyon na ito sa pamamagitan ng mga lecture at information campaigns during National Neurology Week. Maaari rin po kayong magpunta sa aming Facebook page kung saan madami po kayong makikita mga post at may mga live lectures din po kami na makakatulong po na ma-educate kayo ukol sa mga sakit ng neurology. Thanks, Dr. Celeste. Doc Jonah? Okay. Sa ginagawa po ng Philippine Neurological Association, this is an advocacy program para po maipaabot sa ating mga mamamayan sa panahong ito sa ating mga manggagawa or workers ang mga kaalaman sa sakit sa utak at paano ito maiiwasan at paano ito magagamot. Alright, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng kaalaman at mga impormasyon patungkol po sa paksang ito, Dr. Jonah Carabal Handumon at Dr. Maria Celeste Peña. Muli, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, Doktora.